Tatlong taong pagmamahal, hindi kayang pantayan ng isang saglit na kalibugan. Totoo nga, walang kwenta talaga ang mga lalaki. Ang itinadhana, tao o Diyos. Narinig ko na ang mga hayop na lumalabas para magpatunay, pero di pa ako nakakita ng Zoro na naglalaro din nito. Sabihin mo tao o Diyos ang tingin mo sa akin. Narinig ko na kapag nagpapatunay ang hayop, anuman ang sagot ko ay magkakatotoo. Siguro dapat kong subukan. Nakikita kita. Bilang boyfriend kong mayaman, gwapo, may 8-pack abs, matangkad, maliit ang baywang, malinis, marunong magluto, lubos na tapat, hindi man loloko, perpektong 24/7 na boyfriend. Hindi kaya. Hindi mo kaya tapos ginagaya mo pa ang mga hayop na nagpapatunay? Tisk, nakakainis. Batang babae, ang aming lahi ng Zoro. Palagi kaming totoo sa aming salita. Darating na ang pagsubok ng kulog. Kailangan kong umuna at umakyat para maging immortal. Mahal, hintayin mo ako sa loob ng 3 araw. Sa 3 araw, siguradong babalik ako para pakasalan ka. Bakit napalitan ang mga damit ko? Iba na rin ang underwear ko, kaya ba kagabi ay... Magtago kang mabuti at huwag mong hayaang malaman ko kung nasaan ka. Kapag nahuli kita, siguradong papatayin kita. Pagkatapos ay puputulin, tapos papatayin ulit, tapos puputulin ulit, pumatay at pumutol ulit. Kakaiba. Bakit bigla akong naramdaman ng pangilabot? Kaya ba tumaas ang kapangyarihan ng pagsubok ng kulog? Hindi, kailangan kong magmadaling bumalik sa Qingqiu. Hoy, siya. Ano yon? Hoy, Jiang, yung boyfriend mo si Manager Su parang nababaliw na o ano? Itinapon niya kasama ni Shen Yue ang lahat ng gamit mo at sinabing tatanggalin ka na. Sige, naintindihan ko. Pupunta na ako ngayon sa kumpanya. Itapon mo lahat ng malinis. Bilisan mo, bilisan. Tikil. Itapon mo para sa akin. Suyok Xuan, anong karapatan mo para itapon ang mga gamit ko? Dahil tinanggal ka na sa kumpanya. Tinanggal? Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan para sa personal na paghihiganti. Eksakto, pag-abuso sa kapangyarihan para sa personal na paghihiganti. Jiangqi, hinabol kita ng 3 taon at hindi mo man lang ako hinayaan na hawakan ka. Ano naman kung nandaya ako? Anong karapatan mo para saktan ako? Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung wala ako, wala ka. Ang lalaki mo ay kinuha ko, ang trabaho mo ay wala na rin. Jiangqi, para kang basang aso ngayon. Ang basurang itinapon ko, ikaw lang ang nag-iingat nito na parang kayamanan. Ikaw, Jiangqi, alam kong matatag ang loob mo at mahalaga sa iyo ang pride. Ang pagtatanggal sa iyo ng hayagan ay dapat masakit ng kaunti. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos ng lahat, nagmamahalan tayo noon. Ayokong maging masyadong mahigpit. Kung iiwan mo ang iyong pride ngayong gabi at maglingkod ka ng maayos sa akin at pagkatapos ay kukunan kita ng video bilang souvenir, baka lang papayagan kitang manatili sa kumpanya, manatili sa tabi ko. Oh? Paano naman si Shen Yue? oh Yuxuan, kagabi sinabi mong mahal na mahal mo ako. Mababaw. Kayong mga babae, hindi kayo makagamit ng utak ng kaunti pa. Sinabi ko bang hindi kita kukunin? Pwede nating gawin ito ng magkasama tayong 3. Tama, baby? Suyok Xuan, tunay kang pangit at nangangarap ng malaki. Mga away ka, Jiangqi, naghahanap ka ba ng gulo? Tatlo, hindi ako interesado. Kita ko kayong dalawa parang magkasintahan. Bagay nga kayo.
Ano to? Anong nangyayari? Shen-Yue, umalis ka dyan. Hindi matanggal. Jiangqi, nababaliw ka na ba? Huwag ka nang kumawala. Super glue para sa mga basura. Mga walang kwenta, bakit nakatayo lang kayo dyan? Sampalin nyo yan. Sino man ang umapak dito, ididikit ko sila sa dalawang to para maging kambal. Mga walang silbi. Ang sakit. Su Yuxuan, huwag kang gumalaw. Jiangqi, hayaan mong sabihin ko sa'yo ang mayamang pamilyang Bai ay kamag-anak ko. Kung gaganyanin mo ako, hindi ka mabubuhay sa Haicheng. Suyok Xuan, imbes na manakot ka, dapat mo munang isipin kung paano kayo mabubuhay ng sabay sa iisang muka. Jiangqi, ipapa-blacklist kita sa buong industriya. Gagawin kitang pulubi sa Haicheng na hindi makapamalimos. Magmamakaawa ka sa akin sa pagdating ng araw. Jiang. Pasensya na, Jiang. Kanina, hindi ibig sabihin ayaw kitang tulungan, kailangan ko lang talaga ang trabahong to. Narito ang mga gamit mo, tinulungan kitang pulutin. Okay lang, parehong ordinaryong tao lang tayo. Naiintindihan ko, hindi madaling makahanap ng magandang trabaho. Sige, umuwi ka na. Huwag mong ipaalam sa gagoyon na kaibigan kita. Talagang hindi ka niya palalampasin. Ingat ka rin, babalik na ako sa trabaho. Talaga nga, kapag malas ka, kahit ang langit umaapi sa'yo. Nanay! Nay, matanda ka na, bakit bigla ng tawag? Anak, nakita ko sa weather forecast na uulan dyan. Tandaan mong magdala ng payong pagkatapos ng trabaho. Hindi maintindihan. Yue, ang phone. Tuloy-tuloy ang tawag ko pero hindi makontak. Sabihin mo para sa akin, hinog na ang mga pakbet na gusto niya. Kung gusto niya, umuwi siya. At saka yung boyfriend mo, 3 taon na kayo. Siya... Anay, abala ako sa trabaho dito. Mamaya na lang tayo mag-usap, ha? Nagtaksi lang boyfriend, hindi nagsabi ang best friend. At kagabi, nakipagtalik ako ng hindi ko alam. Diyos ko, niloloko mo ba ako? Pwede bang gawin mo pa akong mas malas? Diyos ko. Ako, ang malas-malas ko talaga. Buntis? Buntis nga ba ako? Baka galing yun sa gabing yun, nang nakipagtalik ako ng hindi ko alam. Hindi kailangan kong ipa-abort ang batang ito. Pasensya na, baby. Sa tingin ko, maiintindihan mo si Mami, di ba? Pagbati aking Panginoon sa matagumpay na paglampas sa pagsubok. Xiaoye, ngayong nalampasan mo na ang pagsubok at naging unang Diyos sa lahat ng dako, ang susunod na ay ang iyong sariling usapin sa pag-aasawa. Lola, sa totoo lang, may asawa na ang apo mo sa mundo ng mga mortal. Dadalhin ko na siya pabalik ngayon. Hindi anak ko, isa ka ng immortal, paano ka magpapakasal sa isang mortal? Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa iyong ama? Lola, naging immortal ako dahil sa kumpirmasyon mula sa kanya. Ang aking anyong tao ay dahil din sa kanya. Sa buhay na ito, siya lang ang mamahalin at pakakasalan ko. Ang ating angkan ng 9 na buntot na soro ay kakaunti ang mga lahi. Ikaw na ang ika-9,900,900 at 70 henerasyon na nag-iisang tagapagmana. Xiaoye, nasa balikat mo ang mabigat na responsibilidad na ipagpatuloy ang lahi ng ating angkan.
Huwag kang magpadalos-dalos. Nakikiusap po ako, Panginoon, pag-isipan mong mabuti. Pipigilan ba ninyo ako? Xiaoye, ang mga tao ay masalimuot na mga nilalang. Magaling silang magpanggap at gagawin ang lahat para makamit ang gusto nila. Sigurado ka bang talagang pakakasalan mo ang isang babaeng tao bilang iyong kaisa-isang asawa habang buhay? Sigurado ako. Lola, desidido na ako. Bukod sa kanya, wala na akong ibang pakakasalan. Sige. Lola, anong gagawin mo? Anak ko, dahil determinado kang pakasalan ng babaeng iyon, ako mismo ang bababa sa mundo ng mga tao para siyasatin ang kanyang ugali. Kung mabuti ang kanyang pagkatao, ihahanda ko ang dambuhalang dote para humarap ng formal. Gagawin ko siyang pinakamasayang babae sa buong mundo. Ngunit kung siya ay tuso at mapanlin lang, hinding-hindi ko siya papayagang maging asawa mo. Lola, Talaga bang napag-isipan mo itong mabuti? Kapag tumusok na ang karayom na ito, wala nang puwang para sa pagsisisi. Ako? Mami, nag-antay ako ng 100 taon. Sa wakas nakapila na para muling ipanganak sa iyong sinapupunan. Huwag mo akong ipalaglag, okay? Anong nangyayari? Bakit may naririnig akong boses ng bata? Baka ang sanggol sa tiyan ko ang tumatawag sa akin? Nanay, 100 taon akong naghintay. Sa wakas nakapila na para maipanganak sa tiyan mo. Pakiusap, huwag mo akong ipalaglag, ha? Pasensya na, Doc. Nagbago na ang isip ko. Hindi ko na ipalalaglag ang bata. Yehey! Salamat, nanay! Sige, tulungan kitang bumaba. Ang daming nangyari nitong mga nakaraang araw. Kaya ngayon kahit marinig ko ang boses ng sanggol sa tiyan ko, hindi na ako nagugulat. Ang problema, wala akong trabaho ngayon. Kapag may anak, mabilis maubos ang ipon ko. Ano ang gagawin ko? Nanay, pumunta ka ngayon sa tabi ng kalsada sa harap ng ospital at tumayo ka roon na nakatuwid ang isang paa. Bakit, anak? Malalaman mo pag nandun ka na, nanay. Dahil mag-iimbestiga ako, hindi bagay ang suot kong mga damit na ito. Lola, tulungan ko kayong tumawid. Binibining, hindi ko kailangang tumawid pero may hihilingin ako sa iyo. Ano yon? Nanakawin mo ako. Hoy, magnanakaw. Ang tanga-tanga ko, tumayo lang ako ng matagal sa tabi ng kalsada na nakatuwid ang paa. Hoy, magnanakaw. Tumigil ka, magnanakaw. Magnanakaw ka pa sa isang lola na pulubi? Wala kang puso! Salamat anak, mabuti ang iyong kalooban, dagdag punto sa iyo. Walang anuman, maliit na bagay lang. Dalhin ko na siya sa presinto. Lola, mag-ingat ka sa paglabas. Anak, mahirap ang buhay para sa lahat dito. Sa tingin ko, kalimutan na lang natin ito ngayon. Sige. Yamang hindi ka isasakdal ni Lola ngayon, palalayain na kita. Kung mahuli kitang nagnanakaw ulit, hindi ka na magiging swerte. Anak, mabuti kang tao. Pagpapalain ka ng mga Diyos. Nasaan ako? Mahal, magandang balita. Nanalo ng 200,000 ang loteryang binili natin kahapon. Totoo ba? uuwi na ako agad. Lola, Ikaw,
Lola, ito lang ang pera na dala ko. Bumili ka ng damit at pagkain. Ang perang ito, Kunin mo. Nanay, hindi ko alam kung bakit pero ramdam kong napakabait at pamilyar ng lola. Anak, ikaw ba ang nag-utos kay nanay na pumunta dito para makilala ang lola? Pakiramdam ko matutulungan niya si nanay. kay kapal, sa liwanag ng araw, manghaharang ka ng babae? Hindi ba't kasintahan dati ni Su Xiao ang babaeng yon? Nabalitaan ko, niloko ng babaeng to si Su Xiao. Gusto maghiganti ni Su Xiao. Totoo ba yon? Si Su Xiao ang nagbabayad, tayo ang gumagawa. Bakit pa natin papansinin ang detalye? Tara na, tara na. So kilala pala nila siya. Magaling magkunwari ang mga tao. Kailangan kong alamin muna to bago magpakilala at mamagitan. So Yuxuan, bakit mo ako dinukot? Bakit may mukha ka pang magtanong ng bakit? 3 taon tayo ni halik-wala. Ikaw naman bigla kang nagdalang tao sa iba. Ano ako sa'yo, tanga? Laging nagpapakamahinhin. Akala ko pa naman banal kang babae. Ang pala, pokpok ka pala talaga. Sabihin mo, sino ang lalaking yon? Bakit hindi ko napansin na buntis siya kanina? Baka hindi tao ang nasa sinapupunan niya. So Yuxuan, tapos na tayo. Kung sino ang kasama ko, kung kaninong anak to, wala ka nang pakialam. Ulitin mo yan? Ulitin ko. Ang mata ko. Pamilyar na pamilyar ang amoy. Baka ang sanggol sa sinapupunan niya ay may dugo ng aking angkan ng siyam na buntot na soro. Anong ginagawa nyo dyan? Suntukin nyo siya, bugbugin nyo siya. Ako ang bahala kung may mangyari. Tigilan niyo yun. Bakit bigla na lang silang nagkaganyan? Mga walang kwenta, tumayo kayo, tumayo kayo. Tigilan mo ang pagsipa, hindi sila makakatayo. Lola, ikaw pala. Sino ka? Matandang bruha, paano ka nakapasok? Hindi mahalaga kung paano ako nakapasok. Ang mahalaga, masama at mapanira ang ugali mo. Narito ako para ipagtanggol ang hustisya at pagbayarin kayo. Pagbayarin kami? Matandang bruha, mukhang naghahanap ka ng gulo. Matanda kung hindi ka aalis ngayon din. Maniwala ka, ipapasipa kita ng mga tauhan ko hanggang sa makita mo si Buddha. So Yuxuan, Shen Yue, kung may problema kayo sa akin nyo idaan. Huwag ninyong saktan ang mga inosente. Kahit sa ganitong pagkakataon, inaalala pa rin niya ang kaligtasan ko. Talagang mabait ang batang ito. Sa'yo idaan, sige. Hindi naman ako taong walang puso. Maghubad ka at sumayaw para sa akin at pakakawalan ko siya. Mahimik ka. Anong nangyayari? Ako? Bakit ako ang nananampal sa sarili ko? Yuxuan, ikaw, anong nangyari sa'yo? Yuxuan, bakit mo ako sinasampal? Hindi ko alam. Hindi ko makontrol ang sarili kong mga kamay. Yuxuan, ako, bakit hindi ko rin makontrol ang mga kamay ko? Anong nangyayari? Bakit bigla na lang silang nag-away? Marahil ay napagtanto nila ang kanilang mga kasalanan, alam nilang hindi mapapatawad ng langit ang kanilang mga maling ginawa, kaya nagsisimula na silang magsisi. Sila? Magsisisi? Dapat kung hindi titigil ang pagsampal nila. Binibini, tara na. Sige, tara na. Yuxuan, kailangan ba nating magpatuloy sa pagsampalan ng tulad nito magpakailanman? Paano ko malalaman ang kakaiba ng araw na ito? Shen Yue, dahan-dahan lang. Nasasaktan mo ako. Yuxuan, hindi ko makontrol ang kamay ko. Diyos ko, kailan kaya matatapos ang mga sampal na ito?
Lola, pasok po kayo. Binibini, talaga bang papayag kang manatili muna ako isang matandang pulubi sa inyo? Lola, bukas sasama ako sa pulis para hanapin ang pamilya ninyo. Pwede po kayong manatili muna dito sa akin hanggat hindi namin sila nakikita. Salamat, Binibini. Walang anuman. Isipin mo na lang na ginagawa ko ito bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Sa totoo lang, buntis ako. Kung hindi ka dumating sa tamang oras, baka nasaktan ang sanggol ko dahil sa kanila. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay tunay ngang may dugo ng aking angkan ng siyam na buntot na soro. Tama na ang mga sentimentong usapan. Lola, buong araw kang busy, siguradong gutom ka na. Hahain kita ng pansit. Pasensya na sa abala, Binibini. Walang anuman. Ang ganda at bait-bait ng dalagita na ito, marunong pa magluto ng pansit para sa akin. Talagang bihirang mabuting babae. Kung ganito ang magiging manugang ko para sa aking apo ay... Diyos ko! Ano ba iniisip ko? Paano ako magtitiwala ng ganito kadali sa isang tao? Noon, dahil madaling nagtiwala ang ama ni Xiaoye sa babaeng iyon, dinala niya ito at iyon ang nagdala ng kapahamakan sa aming angkan ng siyam na buntot na soro. Sanhi ng pagkalipol ng aming angkan at ilan na lang ang natira. Masasama ang mga tao. Hindi maaaring maagang matapos ang pagsubok na ito. Hindi na dapat muling maglakad sa dating landas ang angkan ng mga soro. Binibini, bakit hindi ka umimik nang dinala mo ang pansit ang init ng mangkok? Paano kung mapaso ang mga kamay mo? Halika tingnan ko. Napaso ba ang balat mo? Ayos lang, Lola. Hindi ako ganun kadelikada gaya ng iniisip mo. Kain na. May nakaschedule akong ilang interview mamaya. Magpahinga ka muna sa bahay. Pagbalik ko mamayang gabi, dadalhin kita sa presinto para maghanap ng impormasyon at hanapin ang pamilya mo. Sige, Binibini, magpatuloy ka sa iyong mga gawain. Maghihintay ako sa iyo dito sa bahay. Sige, aalis na ako. Sige. Patawarin mo ako, Binibini, para sa ikabubuti ng angkan ng mga soro at hindi na maulit ang mga nakaraang pagkakamali, kailangang ipagpatuloy ang pagsubok. Ngunit ipinapangako ko, huling beses na lang ito. Kapag pumasa ka na sa pagsubok, maging nais mo ang yamang bilyon-bilyon o maging isang immortal kasama si Xiaoye, gagawin ko ang iyong hiling. Xiaoyuan. Xiaoyuan, pumunta ka kaagad sa West City Tower para makita ako. Si Lola ito. Bumaba na si Lola sa mundo ng mga mortal. Bilis, ihanda ang kotse papuntang West City Tower. Opo, President Bai. Lola, Xiaoyuan, halika. Umupo ka sa tabi ni Lola. May hihilingin si Lola sa iyo. Lola, ano pong sinasabi ninyo? Kahit ano po iyan, sabihin niyo lang sa akin. Gusto kitang papaghulihin sa nobya ng kapatid mo. Ano? Lola, hindi naman kayo nagbibiro lang sa akin, di ba? Nahulog na ang loob ni Xiaoye sa isang mortal at gusto niyang pakasalan ito. Alam mo ang mga alituntunin ng aming angkan ng mga soro. Hanggat hindi ko nakukumpirma ang ugali ng babaeng iyon, hindi ko siya papayagang makapasok sa aming angkan. Pero Lola, hindi pa rin tama iyon. Kapag nalaman ni Yege na pinaghulihan ko ang asawa niya, papatayin niya ako. Nakahanda na ang lahat, sundin mo lang ang sinasabi ko. Pero, Lola, ang daming lalaki sa mundo, bakit ako pa ang napili mo? Ang mga mortal, pera at laman ang pinakagusto nila. At ikaw, na may bilyon-bilyong yaman, pera at gwapo, ang pinakaangkop na kandidato. Sige. Lola, kailan mo ako palalayain? Si Xiaoyuan din ang huling pagsubok. Basta hindi siya matukso ng pera at ng isang gwapong lalaki, payag ako na maging nobya siya ng aming angkan ng soro at palalayain kita. Lola, nababaliw ka na ba? Mula nang halos lipulin ng mga tao ang aming angkan ng soro, laging malinaw ang isip ko. Ang pagsubok sa pag-ibig na ito ay ang huling pagsubok din. Lola,
Yege, inutusan ako ni Lola na akitin ang manugang. Huwag mong sisihin ang iyong nakababatang kapatid kung sumobra siya. Puta, Suyok Xuan, matapos niya akong ilagay sa blacklist sa buong lungsod, hindi na ako makapagpasa ng resume. Kaya ko lang mabuhay ay sa pagde-deliver ng pagkain. Mami, bitawan mo. Mami, huwag kang mag-alala. Bibilis akong lumaki at tutulungan kita. Baby, ang galing-galing mo! Bata ka pa lang, tumutulong ka na kay mami mag-deliver ng pagkain. Hello, delivery po. Ilagay mo sa mesa. Ang birthmark na ito, siya ang babaeng nagligtas sa akin noong 15 taon. Ang peklat na ito, siya ang babaeng nagligtas sa akin noong 15 taon. Anong ginagawa mo? Hindi ko inakalang ang babaeng hinahanap ko ng 15 taon ay ang nobya ni Yege. Talagang hindi patas ang Diyos. Binigyan lahat ng magagandang bagay si Baye. Huwag kang aalis. Kinoo, na-deliver na po ang inyong order. Kung ganyan ka pa rin kakapit sa akin, tatawag ako ng pulis. Maliit na takip ng bote. Ako ito. Paano mo nalaman ang palayaw ko? Sino ka ba? Naalala mo ba ito? Tulong! Nahulog ako sa hukay. May tumulong sa akin. Huwag ka nang umiyak, hihilahin kita ngayon. Hawakan mo ang buhok ko at umakyat ka. Ayoko, natatakot ako. Huwag kang matakot, nandito ang paper crane. Ipoprotektahan ka ng paper crane. Sige. Ayos ka lang ba? Salamat. Same. Ikaw pala yung maliit na iyakin. Maliit na takip ng bote, hinanap kita ng 15 taon. Sa wakas nakita rin kita. Ikaw, hinahanap mo ako? Para saan mo ako hinahanap? Gusto kitang pasalamatan ng personal. At higit pa roon, higit pa, gusto kitang makita muli. Maliit na bagay lang yon nung bata pa tayo. Kahit sino naman tutulong, hindi mo na kailangang patuloy na alalahanin yon. Hindi. Para sa akin, hindi yon maliit na bagay. Ito ang tanging ilaw sa kadiliman. Pasensya na. Masaya lang talaga akong makita ka. Natakot ba kita? Okay lang. Kumusta ka naman nitong mga nakaraang araw? Pasado lang. May mga problema ka ba? Huwag kang magkamali. Gusto ko lang sabihin kung papayag ka, gusto kitang tulungan. Tulungan ako? Itinakwil na ako ng ex-boyfriend ko sa buong lungsod ngayon. Wala na akong mahanap na desenteng trabaho. Paano mo ako matutulungan? Itinakwil sa buong lungsod? Ex-boyfriend? Bakit itatakwil ni Baye ang hipag ko? Oo. Si Suyok Xuan ang pangalan niya, isang collateral branch ng pamilyang Su, isa sa 3 dakilang pamilya ng Haicheng. Kaya mas mabuti na lumayo ka rin sa akin, baka madamay ka pa. So sa huli, wala man lang titulo si Baye. Ano? Ang ibig kong sabihin, ang pamilyang Su ay may lakas ng loob na guluhin ka? Hindi nila alam ang lugar nila. Walang kwenta ang pamilyang Su? Ang laki ng mga sinasabi mo. Baka naman may kahangahangang pagkatao ka?
Presidente Bai bilang pinakabatang pinakamayamang lalaki sa Haicheng tinaguri ang pinakaasam-asam na binata ng napakaraming kababaihan. Ano ang masasabi mo? Wala. Ito ang lakas ng aming pamilya. Ikaw pala yung pinakamayamang lalaking si Presidente Bai, yung hindi interesado sa babae? Tama. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga katulad ni Suyu Juan. Hindi mo rin kailangang mag-alala kung paano mabuhay. Ako na ang bahala sa lahat. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Ikaw, isang mayaman at makapangyarihang lalaki, bakit napakabuti mo sa akin? Dahil lang ba sa isang beses na aksidente kong nailigtas ka noong 15 taon na ang nakalipas? Hindi lang yun, dahil din, mahal kita. Mahal mo ako? Isang beses lang tayo nagkita. Ito, masyado naman itong mabilis, di ba? Naniniwala ka ba sa pag-ibig sa unang tingin o sa tadhana? Tadhana? Munting takip ng bote, sa loob ng 15 taon, ginutom kitang hanapin sa buong mundo. Araw-gabi kitang iniisip, halos mabaliw na. Hindi na kita pwedeng mawala ulit. Bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka habang buhay, okay? Hindi. Talagang hindi. Bakit hindi? Walang dahilan. Ayaw ko, ayaw ko. Munting takip ng bote, maibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang buhay at ipagtatanggol kita. Malinaw na ako ang pinakaangkop para sa iyo. Bakit mo ako tinatanggihan? Dahil buntis ako. Ano? Buntis ka? Oo. Hindi ko nga alam kung sino ang ama ng batang ito. Anak ba ito ni Baiye o ni Suyuk Xuan? Ang pagsusulit ni Lola sa ganitong kalagayan pa nangyari. Kaya Baiyuan, pinahahalagahan ko ang kabutihan mo pero malapit nang mahuli ang susunod kong delivery. Kailangan ko nang umalis. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Ano? Sinabi ko, wala akong pakialam na buntis ka. Wala rin akong pakialam kung sino ang ama. Basta sabihin mong oo, pakakasalan kita agad at aalagaan kita habang buhay. Ang sanggol sa tiyan mo, mamahalin ko ito na parang akin. Kahit na ibig sabihin nito ay kalabanin ang kapatid ko o harapin ang buong mundo, gagawin ko ito ng walang pag-aatubili. Baye. Dahil wala ka ring karapatan sa kanya, huwag mo akong sisihin ang iyong nakababatang kapatid sa pakikipagkumpetensya sa iyo. Ikaw, talaga, wala kang pakialam? Ito ang singsing, ang unang bagay na binili ko nang magtagumpay ako. Sa nakalipas na 15 taon, ilang beses ko nang inisip na isuot ito sa iyo. Bote, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na alagaan ka at ang iyong anak habang buhay? Diyos ko, isang gwapo at mayamang na lalaki ang nagpapakasal sa akin. Noon hindi ko ito pinangarap. Pero... Pasensya na ba yun? Sa tingin ko, masyadong mabilis ang lahat at saka ngayon lang tayo unang nagkita. Hindi talaga tayo magkakilala kaya... Bote, hindi mo kailangang sagutin ako agad. Alam kong marami ka nang napagdaan ng panloloko at sakit, kaya natatakot kang magtiwala sa mga lalaki ng madali. Pero ipapakita ko sa iyo ang aking determinasyon at ipapaalam ko sa iyo na iba ako sa ibang lalaki. Malapit nang mahuli ang iyong order. Pakideliver ito sa lalong madaling panahon. Bote, sige na at asikasuhin mo ang iyong negosyo. Bibigyan kita ng maraming oras para mag-isip. Itong singsing, itatago ko muna ito. Ano ba ang dapat kong gawin? Dapat ba akong pumayag sa alok ni Baiyuan o hindi? Siyempre, pumayag ka. Si Baiyuan ang pinakamayaman sa Haicheng. Kung papayag ako, magiging asawa na ako ng pinakamayamang lalaki sa lungsod. Hindi na magagawa ni Suyuk Xuan na apihin ako gamit ang kanyang kapangyarihan. At saka magkakaroon ng magandang kinabukasan ng baby ko. Sandali lang. Hindi mo nga alam kung sino ang ama ng anak mo. Paano kung bumalik yung ama?
ADC by Yuan? Di ako. Wag na. Yung lalaking yon nakatulog sa akin tapos tumakas. Kapag nakita ko siya, papaluin ko siya ng todo. Parang ito yung delivery order ko. Ang huling 4 na numero mo ay, 0023? pasensya na. Yuxuan, tingnan mo yung delivery person. Di ba yan si Jiangxi? Oo. Ex-girlfriend ko nga talaga. Halika dito baby, maglibang tayo. Suyuxuan. Shen Yue. Ha? Ex-girlfriend ko to, di ba? Sino mag-aakala pagkatapos ng 3 araw, ganyan na lang kababa ang narating mo, nagde-deliver ng pagkain? Suyuxuan, nawawala na ba sa isip mo? Hinarangan mo ko sa daan, alam mo ba kung gano'n yon kadelikado? Alam ko, ano naman, hindi ka naman namatay, di ba? Suyuxuan, yung pangontra sa pagbubuntis ba, sa utak mo itinurok, dapat magpatingin ka sa ospital. Jiangxi, ang yabang-yabang mo pa rin. Isinama ka na ni Yuxuan sa blacklist sa buong syudad. Kahit mag-deliver ng pagkain, gig work lang ang kaya mo. Kung ako ikaw, matagal na akong lumuhod at nagmakaawa. Saan mo kinukuha ang lakas ng loob mo? Sariling sikap ang pinagkakakitaan ko. Hindi tulad ng iba, ang ipinagmamalaki ay ang pagnanakaw ng lalaki. Ikaw, Siyempre, mas may lakas ng loob ako kaysa sayo. Jiangxi, sasabihin ko sa'yo, kung wala ako, wala ka. Nakakapag-deliver ka pa ng pagkain ngayon dahil hindi pa ako nag-issue ng kill order laban sa'yo. Kapag in-issue ko na yon, hindi lang pagde-deliver ng pagkain, wala ka ng pagkakataon kahit maging pulubi. Ano naman? Kahit sa ilalim ng tulay ako tumira, maghalongkat ng basura, ayaw ko pa rin siyang tulad mong gago. Jiangxi, alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa'yo? Yung ugali mong matigas ang ulo. Ikaw? Yuxuan, Ikaw, umalis ka dyan. babae. Nakipaghiwalay ka kay Yuxuan at nanggaganyak ka pa rin. Hintayin mo lang. Jiangxi, sawang-sawa ka na ba sa hirap nitong mga nakaraang araw? Ganito na lang, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayong gabi, pumunta ka sa kwarto ko, lumuhod ka at paglingkuran mo ako ng maayos. Kung masisfy mo ako, baka sakali, isipin kong kunin ka ulit. Hayaan kitang muli mong maging alaga ko. Baka gusto mong kumain ng tira-tira pero ako hindi. At saka, hindi ka nga karapat dapat matawag na tira-tira. Tae lang ng aso na nakaharang sa daan. Nakakadiri tingnan, mas nakakadiri kapag natapakan. Alam ko, Jiangxi, naiinggit ka dahil naging kami ng matalik mong kaibigan. Ano kaya ito? Mamayang gabi, sumunod ka sa akin at hihiwalayan ko si Shen Yue. Suyuxuan, tulad mo gustong maging ama-amahan ng anak ko? Di ko nga iisipin. Jiangxi, huwag kang walang utang na loob. Suyuxuan, magamit mo man ang kapangyarihan mo para hindi ako makahanap ng trabaho sa Haicheng. Pero kung sino ang gusto kong lapitan, di mo yon makokontrol. Jiangxi, huwag kang paulit-ulit na magpakulo ng dugo ko. Presidente by traffic. Mag-iba ka ng ruta. Kailangan pa ba kitang turuan sa simpleng bagay na yan? Opo, sir. Suyuxuan, di mo ba laging gustong malaman kung sino ang ama ng anak ko? Halika rito, sasabihin ko sa'yo. Tatay mo. Jiangxi, naghahanap ka ng gulo. Yuxuan, ang yabang-yabang niya, kailangan natin siyang turuan ng leksyon ngayon. Jiangxi, ngayon isusumpa akong babatuhin kita hanggang maagasan ka. Tumigil ka dyan.
Tumigil ka dyan. Ang kapal ng mukha mo, mangahas kang hawakan siya. Sino ka? Paano ka nangahas na makialam sa mga gawain ko? Sino ka para magsalita ng ganyan kay Presidente Bay? Presidente Bay? Aling Presidente Bay? Ilan bang Presidente Bay ang nasa Haicheng? Ikaw, hindi mo ba ibig sabihin yung pinakamayaman sa Jinghai, si Bai Yuan, si Presidente Bai? Sa wakas, may isang tao na hindi naman lubos na tanga. Mga-api ka ng babae ko, sabihin mo, paano mo gusto mamatay? Akala mo matatakot ako sa'yo. Probinsya na lang si Jiangxi. Paano siya makakapang-akit sa pinakamayaman sa Haicheng? Sino si Presidente Bai? Siya ang pinaka-eligible bachelor sa puso ng napakaraming dalaga. Isang lalaking napakagaling, parang Diyos na. Paano siya magiging nasa kalye, tumutulong sa isang basag na plato na ginamit na ng iba? Kung babastusin mo ulit si Binibining Jiang, hindi lang isang sampal ang aabutin mo. Yuxuan, tingnan mo. Itong lalaki sa kalye, hinahampas tayo. Wala siyang pakialam sa'yo, wala siyang pakialam sa pamilya Su. Bata, alam mo ba ang mangyayari kapag kinainisan mo ako? Ano ang mangyayari? Mamatay ka. Sabihin mo ng malakas, hindi ko marinig. Ako... Hindi, kita marinig. Ang tapang mo. Yuxuan, okay ka lang ba? Umalis ka. Bata, kung may tapang ka, iwanan mo ang pangalan mo. Tingnan natin kung hindi kita papatayin. Asikasuhin mo sila. Ayokong makita sila sa Haicheng bukas. Opo, President Bay. Gusto mong magpakalalaki, wala akong pakialam kung ikaw si President Bai o President Bird. Ngayong gabi, matutulog ako kasama si Jiangxi sa harapan mo tapos papatayin kita. Jinghai, 5-8. Imposible, Yuxuan. Nakita ko na ang plakang yan sa balita. Ang kotse na yon, parang kotse ni President Bai. Ano? Totoo, kotse nga ni President Bai. Eh di na-offend natin ang buhay na demonyo ng Haicheng. President Bai, nagkamali ako. Nagkaintindihan lang tayo kanina. Kung alam ko lang na ikaw yon, kahit 100 tapang ang nasa akin, hindi ako maglalakas loob na maging ganoon kapangahas. Opo, President Bai, pakiusap, hayaan nyo kaming umalis. Ituring nyo kaming hangin at hayaan kaming umalis. Bigyan nyo kami ng paraan para mabuhay. Tigilan mo na yan. Na-offend mo si President Bai, may konting pag-asa ka pa. Pero na-offend mo si Miss Jiang. Mas mabuti pang umuwi ka ng maaga at bumili ng kabaong. Jiangxi, sige Shen Yue. Si Jiangxi ang pinakamatalik mong kaibigan. Bilisan mo, makiusap ka sa kanya na patawarin tayo ni President Bai. Gusto mong makiusap ako sa kanya? Imposible. Kung hindi ka makikiusap, gusto mong mamatay? Ninakaw ko sa kanya si Su Yuxuan. At ikaw naman ang nakakapit sa pinakamagaling at pinakamayamang lalaki sa buong Haicheng. Bakit, Jiangxi, bakit palagi kang siniswerte? Bilis. Mabilis magmakaawa kay President Bai. Jiangxi, para sa dating pagkakaibigan natin, makiusap ka kay President Bai na huwag kaming patayin. Bai Yuan, ano ang gusto mong gawin sa kanila? Anong klaseng wakas ang gusto mo para sa dalawang yon? Gusto kong mabuhay sila. Mabuhay at magdusa. Ang pagpatay sa kanila ay masyadong madali. Parang pinakawalan lang ng walang hirap. Ipinagbawal nila ako at saka ginamit ang kanilang katayuan para hilabaan ako ng basta-basta. Gusto kong gumanti ng pareho para matikman nila ang hirap na dinanas ko. Mabuti. Kahit anong gawin mo, susuportahan kita. Bai Yuan, sa totoo lang, hindi mo kailangang maging napakabuti sa akin. Ikaw ang tagapagligtas ng buhay ko at ang babaeng pinakamamahal ko sa buhay na ito. Kung hindi kita pagiging mabuti, kanino pa ba ako dapat maging mabuti? Jiangxi, pakiusap, pakawalan mo na kami.
Isipin mo na lang para sa biyaya ng sanggol sa tiyan mo. Muntik na. Kung hindi dahil sa pagwawala ni Shenyue, muntik na akong maakit ng ganda. Special Assistant Jiang, mula ngayon, bangkarote na ang pamilya Su. Maglabas ng kill order para sa kanilang dalawa sa buong lungsod. Opo, sir. Sa kill order na yan, kahit maging pulubi kami mamaya, hindi kami makakakain. Walang paraan para mabuhay kung buhay, hindi mamatay kahit gusto. Mas mabuti pang mamatay na lang. Jiang Chi, ninakaw ko si Su Yuxuan at siguradong mananakaw ko rin si Bai Yu. Hanggang dito na lang po. Bayuan, sabi mo bibigyan mo ako ng oras para mag-isip. Sinusubukan mo lang palang tanggalin ang seatbelt ko. Maghihintay ako sa'yo. Nakakakahiya. Tinatawanan ba niya ako kanina? Tiyak na tinatawanan niya ako. Bumalik na tayo sa Jingshu Biayuan. Opo, sir. Magandang gabi po, President Bai. Lola, Xiaoyan, nakawi ka na. Kumusta naman ang assessment mo sa magiging apo ko sa tuhod? Lola, si Jiang Chi ay hindi lang pera ang iniisip. Wala pa siyang moral na prinsipyo. Hindi siya karapat-dapat na maging apo mo sa tuhod. Walang prinsipyo? Hindi ganun si Xiaoxi, baka may misunderstanding. Walang misunderstanding. Narinig ko mismo kay Jiang Chi na gusto niyang magpakasal sa mayaman at maging mayamang asawa. Nung narinig niyang gusto ko siyang pakasalan, agad niyang gustong ipa-abort ang sanggol sa tiyan niya para mapakasal sa akin. Lola, ang babaeng tulad niya kahit sa sarili niyang hindi pa isinisilang na anak ay ganung kalupit. Komportable ka bang ilagay siya sa loob ng Fox Clan? Tama na. Tapusin na natin ang pagsubok. Hindi na kailangang subukan pa ang isang babaeng tulad nito. Lola, aalisin ba natin ang bata sa kanyang sinapupunan? Hindi na kailangan. Ito ay pagkatapos ng lahat isang maliit na buhay. Kapag nanganak na siya, kukunin ko ang bata pabalik sa Fox Clan at aalagaan ng personal. Xiaoyan, napagod ka ngayong araw. Lola, basta't makatutulong ako sa iyo. Gaano man kahirap ang gawain, handa ako. Sa loob ng 18 taon, talaga bang hindi ka kahit isang saglit nagalit kay Lola? Ang aking ina ang pumatay sa aking ama at muntik nang maging sanhi ng pagkalipol ng 9 na buntot na Fox Clan. Ang pagpatay ni Lola sa kanya ang inaasahan ng lahat. Nakakagaan ng loob na ganun ang iyong pag-iisip. Hindi na sayang ang pagtutol ko sa nakararami para iligtas ka at hayaan kang bumalik sa mundo ng tao. Sige, may mahahalagang bagay pa si Lola na aasikasuhin. Aalis na ako ngayon. Matandang bruha, akala mo ba talagang nakalimutan ko na ang galit sa pagpatay mo sa aking ina noon? Ang pagkuha sa babaeng kay Baiye ay unang hakbang ko lamang. Guguluhin ko ang Fox Clan at tiyaking mamamatay sila ng napakasakit. Lola, Anak, nandito si Lola. Anak, nakita na ni Lola ang kanyang pamilya. Salamat sa iyong pag-aalaga sa panahong ito. Naghihintay sila sa akin sa ibaba. ganun na ba kabilis, Lola? Hayaan mo akong samahan ka sa ibaba. Hindi na kailangan, anak. Pasensya na sa abala. Ipikit mo ang iyong mga mata at hayaang mahawakan ni Lola ang iyong ulo. Anak, bagamat hindi ka maaaring maging manugang ko, pinagpapala ka pa rin ni Lola ng isang buhay na puno ng swerte. Lola? Aalis na si Lola ngayon. Lola, naparito ka ba para palayain ako? Sener, pwedeng palayain ka ng Lola. Pero hindi ka talaga pwedeng magpakasal kay Jiang Chi. Dahil hindi siya pumasa sa pagsusulit ko.
Lola, may ginawa ba siyang masama si Bai Yuan? Pumayag na si Jiang Qi na pakasalan si Xiao Yuan. Bagamat mabait ang puso niya, mayabang din siya. Walang pinagkaiba sa mga gold digger. Mahilig siya sa pera pero may pera rin naman ako. Ano man ang mangyari, kahit maliit lang ang tsansa, hindi ko hahayaang maulit ang mga pangyayari noon. Lola, hindi ako naniniwalang ganoon siyang klaseng tao. Palayain mo na ako. Gusto ko siyang tanungin ng harapan at malaman ang totoo. Xiaoye, bakit mo gustong pahirapan ang sarili mo? Lola, kilala mo naman ang ugali ko. Mapait man o matamis ang prutas na ito, hindi ako susuko hanggat hindi ko ito natitikman. Sige, sa pagtingin mo mismo sa tunay na mukha ni Jiang Qi, masusugpo ng tuluyan ang ugnayang ito. Salamat Lola sa pagbayag. Hello? Ano? Pumasa ang resume ko? Tinanggap ako ng Longteng Group? Okay, dadalahin ko ang resume ko at magre-report sa kumpanya bago magta 3 p.m. Sa wakas, may kumpanyang gustong tumanggap sa akin. Baby, huwag kang mag-alala. Bibigyan ka talaga ni Mommy ng pinakamagandang buhay. Kanina lang okay pa, ngayon umuulan na bigla? Hayaan na. Malilate na ako sa interview. Aalis na ako. Bakit biglang umaliwalas ulit? Wow, ang swerte ko ngayon. Manong sa Longteng Tower po. Kaya pala Fortune 500 company, ang ganda talaga. Kumpanya ni Bai Yuan ang Longteng. Kahit na, baka dahil sa connection lang ang trabahong ito, kahit anong dahilan, pahahalagahan ko itong bihirang oportunidad. Pumayag ba talaga siya sa proposal ni Bai Yuan? Hindi. Di ko kayang lubos na pagkatiwalaan ang mga salita ng batang yan na si Bai Yuan. Kailangan kong malaman ang totoo. Sino siya? Bakit parang sobrang pamilyar ko sa kanya kahit hindi naman kami nagkita? Parang dati kaming napakalapit. Ay nako, 5 minuto na lang at mahuhuli na ako. Kaya pala siya ang ginagamit na babae ni Su Yuxuan. Ang sarap siguro. Kuya Wang, dahil satisfied ka na, huwag mong kalimutan ang pangako mong ipapasok ako sa Longteng Group bilang supervisor. Huwag kang mag-alala, baby. Naayos na yan, matagal na. Mula ngayon, miyembro ka na ng Longteng Group. Ayos. Basta makapasok lang ako sa Longteng, magkakaroon ako ng pagkakataong makalapit kay President Bai, palitan si Jiang Qi at maging babae niya. Pero tandaan mo itong mabuti. Pwede kang pumunta kahit saan sa Longteng Group, pero huwag kang pupunta sa pinakamataas na palapag. Doon ang opisina ni President Bai. Naglabas na siya ng kill order para sa'yo. Kung malaman niyang ginamit mo ang connection ko para magtrabaho sa ilalim niya, tapos tayong dalawa. Alam ko, Kuya Wang, mag-iingat ako. Baby, tuluyan nang bumagsak ang pamilya Su ngayon. Mula ngayon, sigurado ka na sa pagsunod sa iyong Kuya Wang. Talagang hindi kita pababayaan.
Bastos, kung hindi ako desperada, paano ako mapapayag na makisama sa'yo? Kapag naging asawa na ako ng pinakamayaman, papatayin kita. Baby, sige na. Lunukin mo ito at dadalhin ka na namin sa kumpanya. Jiangchi, galit ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako mapapahiya ng ganito? Hintayin mo lang. Hindi magtatagal, babayaran ko ng doble ang lahat ng kahihiyang dinanas ko. Kamusta? Ako si Jiangchi. Narito ako para magsimula sa trabaho ko. Kumusta? Ako si Jiangchi. Narito ako para magsimula sa trabaho ko. Sige, Miss Jiang, sundan mo ako. Para bang nakita ko si Shenyue. Imposible. Nag-issue na si Baiyuan ng kill order para sa kanya. Hindi dapat siya lumitaw sa kumpanya ni Baiyuan. Miss Jiang, may problema ba? Wala. Tara na. Sige. Supervisor Shen, ang elevator card na ito ay maa-access ang lahat ng palapag ng kumpanya. Pero ang top floor ay opisina ni President Bai, talagang hindi ka dapat pumunta doon. Sige, naiintindihan ko. Saan napunta ang batang Baiyuan na? Yun, bakit hindi pa siya bumalik sa opisina? Kaya pala siya ang pinakamayaman, kahit ang opisina ay ganito ka-luxurious. Ganito pala ang pakiramdam kapag nasa tuktok ka. Miss Jiang, hindi gusto ni President Bai ang mga outsider na pumapasok sa kanyang opisina, kaya hindi ako papasok. Hintayin mo siya sa loob ng opisina. Kunin ka niya at dadalhin sa workstation mo sa ilang sandali. Sige. Baiyuan? Shenyue. Ikaw nga, anong ginagawa mo dito? Shenyue? Ikaw nga, anong ginagawa mo dito? Nasa opisina ako ni President Bai. Para saan pa kaya? Siyempre, dahil hindi siya mabubuhay nang wala ako. Espesyal niya akong inilagay dito para malapit sa kanya. Hindi mabubuhay nang wala ka? Baiyuan, narinig mo yon, di ba? Pasok ka. President Bai, makinig ka sa akin. Jiangchi, niloko mo ako. Ikaw ang may konsensya. Jiangchi, huwag kang magmalaki. Dahil nakaya kong nakawin si Su Yuxuan, makakaya ko rin si Baiyuan. Ang posisyon bilang asawa ng pinakamayaman, akin din yan. Minsan talaga nagtataka ako kung saan mo nakukuha ang lakas ng loob mo. Ang mga lalaki sa labas gusto nila yung mga inosente. Pero sa loob-loob nila, ang gusto talaga nila ay yung masasama. Kapag mas matino ang lalaki, mas hindi siya makakatakas sa akin. Ganon din si President Bai. Hindi mo pa alam, no? Kagabi natulog ako sa kanya. Ang bait-bait at alaga niya sa akin, wala kang idea. Wala naman si President Bai, pwede kong sabihin ang gusto ko. Una, papagalitin kita. Jiangchi, nakuha ko na naman ang lalaki mo. Galit na galit ka na ngayon, no? Ang ganda ng kwento. Huwag ka nang mag-imbento sa susunod. Dahil yung desperadong itsura mo, kumpara sa mga kasinungalingan mo, nakakatawa talaga. Jiangchi, ang lakas ng loob mong pagdudahan ako. Sino ka ba? Sino ka ba? Gusto mo akong suntukin? Jiangchi, hinampas mo ako. Hindi ka makakalusot kay President Bai. Anong ginagawa ninyong dalawa? President Bai, nagdala lang po ako ng dokumento. Jiangchi, hinampas niya ako ng walang dahilan. Empleyado mo na ako ngayon. Dapat ipagtanggol mo ako. Hinampas mo ba siya? Jiangchi, mukhang hindi naman pala ganun kamahal ni President Bai. Sa simpleng pakulo ko lang, ipinagtatanggol na niya ako. Sa susunod, ipagawa mo na lang sa assistant ang ganitong trabaho.
Makapal ang balat niya. Baka masaktan ng kamay mo sa paghampas sa kanya, kawawa ka naman. President Bai, anong nangyayari sa'yo? Hinampas niya ako. Sino ang nagpasok sa'yo dito? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Palayasin siya. At imbestigahan kung sino ang may lakas ng loob na mag-empleyo ng taong may kill order ako. Opo, President Bai. Miss Shen, dito po tayo. President Bai, may silbi ako. Basta't payagan mo lang akong manatili sa tabi mo, gagawin ko ang lahat ng ipag-uutos mo. President Bai, makakatulong ako. Basta't payagan mo akong manatili sa tabi mo, gagawin ko ang lahat ng iuutos mo. Umalis ka! Kumilos ka. President Bai, ipapaintindi ko sa'yo na 10,000, 10,000 beses akong mas mahusay kaysa kay Jiang Qi. Para sa sarili mong buhay, huwag ka nang muling magpakita sa harap ni President Bai. Jiang Qi, akala mo ba dahil sinusuportahan ka ni President Bai, hindi ako maglalakas loob na gawan ka ng masama? Hintayin mo lang, hindi kita palalampasin. Halika, dadalhin kita sa iyong bagong workstation. Sige. Mukhang hindi naman gaanong close si sina Bai Yuan at ang asawa ko. Parang iba ang sitwasyon sa sinabi ni Lola. Pero bakit magsisinungaling si Bai Yuan? Director Jiang, ito na ang iyong opisina mula ngayon. Direktor agad ang opisina sa unang araw? President Bai, dahil kaya sa tinanggihan ko ang proposisyon mo noon, ibang paraan na naman ang ginagawa mo para mapalapit ako? Paano kung oo ang sagot ko? Umalis ka na ba agad ngayon din? Ang Longteng ay isang lugar na gustong-gusto pasukin ng napakaraming tao. Dahil nasa kamay ko na ang oportunidad, hindi ko ito pakakawalan. Gayunpaman, umaasa ako, President Bai, na tunay mong pinahahalagahan ang aking kakayahan. Maliit na takip ng bote, 3 beses ko nang binasa ang iyong mga disenyo. Hindi kita binibigyan ng pagkakataon. Binibigyan ko ng pagkakataon ang Longteng na mapanatili ang isang designer na tulad mo. Presidente Bai, ako si Jiang Qi. Kung tatawagin mo ulit ako sa aking palayaw, kailangan kong singilin ka ng royalty. Sige. Asi ang opisina ko ay nasa kaliwa mo. Kung may kailangan ka man, maaari kang pumunta sa akin. Kuya Ye, pinalabas ka na ni Lola. Si Yuan, dapat matapos na ang maliit na palabas na itinanghal mo, hindi ba? Kuya Ye, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi pumayag ang hipag mo sa proposal mo. Bakit ka nagsinungaling kay Lola? Wala talagang nakakalusot sa'yo, kuya. Oo, nagsinungaling ako. Pero lahat iyon ay para sa pamilya Bai at para sa'yo, kuya. Ang paggamit sa babaeng mahal ko bilang piyesa sa iyong laro ay para sa ikabubuti ng pamilya Bai? Kuya, ang naghihiwalay sa tao at diwata ay hindi estado, kundi tadhana. Nakalimutan mo na ba kung paano nagkaroon ng sakuna ang angkan ng Soro noon? Hindi iyon dahilan para magpasya ka para sa akin. Huwag mo nang ulitin. Kuya, ang bilis mo. Gusto mo bang sabihin kay Asi ang totoo at ipakilala ang sarili mo sa kanya? Hipag mo siya. Sinong nagpahintulot sa'yo na tawagin siya ng ganoon ka-close? Hipag? Mas naiintindihan ko siya kaysa sa'yo. Sa tingin mo, kung malaman niyang ikaw iyon ng gabing iyon, magpapasalamat ba siya? Hindi, magagalit siya sa'yo. Galit sa pagluloko at paggamit sa kanya. Hindi na siya muling kakausapin ka sa buhay niya. Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Kuya, hindi ka ba natatakot na baka may masamang hangarin si Asi sa'yo? Kahit anong gusto niya, ibibigay ko sa kanya. Pero kung may susubok gumamit sa kanya para guluhin ang pamilyang Bai, hindi ako magiging magalang. Kuya, mali ang pagkakaintindi mo. Walang gustong manakot sa pamilyang Bai. Sinusubukan ko lang sabihin sa'yo, iba si Achi sa ibang babae. Ang babae ko, mas naiintindihan ko siya kaysa sa'yo. Magsisimula na ang palabas.
Hindi ko inasahan na ang jade pendant na aksidente kong nahulog ay napapahalagahan niya ng ganito. Patawarin mo ako, asawa ko. Huli na akong nakauwi, kaya nagdusa ka ng malaki habang buntis. Mula ngayon, tiyak na babawi ako sa'yo. Nanay, bakit palagi mong suot ang jade pendant na yan? May napaka-importanting tao bang nag-iwan ng jade pendant na ito para sa'yo? Importanteng tao? Hindi, ang jade pendant na ito ay iniwan ng kaaway ko. Nanay, ano ang ibig sabihin ng kaaway? Ang kaaway ay isang taong kinamumuhian mo. Kapag kinamumuhian mo ang isang tao, kinamumuhian mo ang lahat tungkol sa kanila. Kung ganun mo ito kamoy, bakit patuloy mo itong tinitingnan? Ang kusinilyang jade na ito ay isang Pisces na kusinilyang jade. Mayroon akong isang piraso, kaya't ang taong iyon ay dapat mayroon ng isa pa. Kailangan kong isaulo ng mabuti ang itsura ng kusinilyang jade na ito sa aking isipan. Sa sandaling lumitaw ang isa pang kusinilya, makikilala ko agad ito. Nanay, ano ang gusto mong gawin kapag nahanap mo siya? Isang lalaking walang pananagutan at walang hiya. Talagang gusto ko siyang bugbugin at pagkatapos ay ipakulong. Sino? Hindi ko inaasahang ganito ako kamuhi ng aking asawa. Ang pagpapakita ko ng direkta ay parang paghuhukay ng sarili kong libingan. Hindi, kailangan kong humanap ng ibang paraan. Napanood mo ba yung maikling drama kahapon? Ang karakter ng bida na lalaki ay napakagwapo. Yun, di ba? Yung kwento kung saan nasugatan at nahulog sa tabi ng daan ang bida na lalaki at dinala siya ng bida na babae sa kanilang bahay? Oo. Pagkatapos dalhin ng bida na babae ang bida na lalaki sa kanilang bahay, ang dalawang yon ay diretso mula sa magkaaway tungo sa magkasintahan, nag-aaway araw-araw sa bahay. Nakakaloka? Mahulog sa tabi ng daan at madala sa bahay. Ganoon pala ang uri ng plot na gusto ng mga tao ngayon. Sa wakas, uwian na. Mommy, medyo lumaki na ako ngayon, kaya nakitang ipa-floating at i-teleport. Gusto mo bang iuwi kita ni baby? Hindi na kailangan, baby. Lalakad na lang ako pa uwi. Kung mag-floating tayo pa uwi, baka matakot ang mga tito at tita sa kalye. Mommy, bakit naman matatakot ang mga tito at tita sa floating? Kasi yung mga bagay na lumulutang, hindi tao. Mga... multo. Tulong. Mommy, parang may tito na nakahiga sa lupa. Ikaw pala, yung lalaki kaninang umaga. Tiningnan ko ng mabuti, bakit ang pamilyar mo? Hindi ko lang maalala kung saan kita nakita. Mabuting tao, hinahabol ako ng mga kaaway ko. Kung iuuwi mo ako at ililigtas, ako ay... Mommy, ang laki ng tama ni Tito. Bakit hindi mo siya inuwi? Ang mga lalaking nakahiga sa tabi ng daan ay mga gago na may masamang hangarin. Baby, huwag kang magpapahiga sa tabi ng daan ng basta-basta gaya ng tito na yon. Kakaiba, hindi ba sinabi ng dalawang taong yon? Na kapag humiga ako sa tabi ng daan, darating ang asawa ko at uuwi ako. Xiao Liu, Tinawag ninyo po ako, Panginoon? may asawa ka ba? Opo, meron po. Panginoon, Sabihin mo sa akin, paano kayo nagkatuluyan? bakit bigla ninyong interesado sa asawa ko, Panginoon? Baka naman, Panginoon, kung may problema po kayo sa akin ninyo ibuhos. Huwag naman po sa asawa ko. Ang swerte mo. Panginoon, dahil 500 taon na po akong tauhan ninyo, pakawalan niyo po ang asawa ko. Saan napunta ang isip mo? May asawa ako. Eh bakit ninyo po ito tinatanong sa akin? Tigilan mo ang kalokohan at sagutin mo ang tanong ko. Panginoon, marami po akong regalong binigay sa asawa ko. Natuwa siya kaya pumayag siyang pakasalan ako. Ganun ba? Opo.
Isipin niyo po, Panginoon, mga babae man, babaeng demonyo or babaeng diwata, gusto nilang makatanggap ng regalo. Habang mas marami ang ibigay natin, mas lalo silang natutuwa. Anong regalo ang ibinigay mo para mahalin ka ng asawa mo? Manok. Binigyan ko ang asawa ko ng isang kariton na puno ng manok, 15 piraso. Dahil doon napakasaya niya. Agad niyang pinatawad ang pagkakamali ko at pinakasalan ako. Mahilig din kaya ang tao sa manok? Siyempre mahilig sila. Isipin niyo po, Panginoon. Kapag nagsasabi ang mga tao na gusto nilang kumain ng masarap, hindi ba fried chicken, spicy chicken noodles, chicken soup, o popcorn chicken ang ini-order nila? Kahit yung mga burger na gusto nila may manok sa loob, anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin, mahilig kumain ng manok ang tao, mahilig sila sa manok. Hindi ko lang alam kung saan makakabili ng manok dito sa paligid. Alam ko nang mabuti ang lugar na ito, Ginoo, sundan ninyo ako. Anak, anong masarap na kinakain mo? Ang bango ng amoy. Kumakain ako ng spicy chicken noodles. Kalokohan. Matagal ka ng takot at ayaw sa manok mula noong bata ka pa. Paano ka kakain ng chicken noodles? Ma, para lang walang asawa sa wife cake, walang manok sa spicy chicken noodles. Ah, ganun ba? Ah, oo nga. Anak, sabi ni Xiao Yue, buntis ka raw. Totoo ba? Ma, may kinalaman ba sa'yo si Shen Yue nitong mga nakaraang araw? Oo, meron. Bumalik pa nga siya sa baryo at humingi ng pera sa akin. Anak, buntis ka nga ba talaga? Mhm. Sino ang ama? Kay Su Yuxuan ba? Kailan niyo balak magpakasal? Hindi sa kanya. Kanino ba ito? Nagpalit ka ba ng boyfriend? Ang daming manok. Masayang-masaya ang asawa ko kapag nakita niya ito. Sige na po. Mahal, may narinig ka ba? Mahal, may narinig ka ba? Anong ingay naman ang meron sa kalagitnaan ng gabi? Matulog ka na. Teka, hindi. Parang yung mga manok sa sakahan ang tumilaok. Mahal, tingnan mo nga agad. Baka may nagnanakaw ng manok. Ano, may nagnanakaw ng manok? Misis, paglabas ko, isara mo ang pinto. Ako na ang lalabas para tumingin. Sige, sige. Mag-ingat ka. Sino yan? Nagkukubli-kubli, anong ginagawa ninyo? Kaibigan, huwag kang magkakamali. Bumibili lang kami ng manok. Bumili ng manok sa kalagitnaan ng gabi? Para saan? Pamumulaklak. Bibili ng manok para sa pamumulaklak sa kalaliman ng gabi? Loko-loko ba kayo o ano? Bakit ang daldal mo? Ibinibili mo ba ang mga manok na to o hindi? Oo. Nagbebenta kami ng manok. Yan ang aming hanap buhay. Ilan ang gusto ninyong bilhin? 100. Malaking kliyente. 100, 2,000 yan bayaran ninyo. Sukli na yan. Tingnan mo. Nakuha ko na. Ibalot mo na para sa kanila. Ibalot, ibalot. Hindi na kailangan, kami na ang bahala. Ang daming manok. Tiyak na mapapatawad ako ng asawa ko kapag nakita niya ang mga ito. Aking Panginoon, tiyak-tiyak. Nanay, kahit sino pa ang ama, anak ko ito. Ako na ang magpapalaki sa kanya. Sige. May sarili na kayong mga ideya ng mga kabataan ngayon, hindi na ako makikialam. Pupuntahan kita bukas para ako mismo ang mag-alaga sa'yo. Buntis ka na ngayon, hindi pwedeng puro noodles lang ang kinakain mo. Kailangan mong kumain ng masustansya. Okay lang, Nay. Kaya ko nang mag-alaga sa sarili ko. Matanda ka na. Huwag ka nang palagi-laging gumagala.
At huwag mo munang kontakin si Shenyue. Bakit naman anak? Nag-away ba kayo ni Yue? Ay, nakalimutan ko na palang sabihin sa'yo. Pupunta sa lungsod ang pinsan mo bukas. Pinakuha ko sa kanya ng ilang produktong lokal para sa'yo. Hayaan mo siyang matulog sa lugar mo ng isang gabi. Sige, Marami akong inaalaga ang matatandang manok. Kung hindi lang dahil takot ka't ayaw mo sa manok mula pagkabata, ipapadala ko talaga sa pinsan mo ang ilan para pampasigla mo. nanay. Ngayon, kung may cellphone ka lang, mabibili mo na ang lahat. Mrs., hindi ako nagsisinungaling ngayon. Nakita ko ang isang grupo ng manok na pila-pila para umakyat ng puno. Hindi ako umiinom. Parating na. Pinsan, Pinsan, tuloy ka, tuloy! Halika. Oo nga pala, kumain ka na ba? kumain na ako, pinsan. Buong araw akong nagbiyahe, pawisan at mabaho na ako. Gusto ko munang maligo. Sige, doon ka na lang maligo sa kwarto ko. Yung banyo sa sala kasi, may tagas ngayon kaya sira. Sige. Pinsan, Anong nangyari? pinsan. Manok, may mga manok sa kwarto mo. Hay nako, yang bata ka. Ang sasamang bagay ang natutunan, yung mabuti hindi. Paano naman magkakamanok sa kwarto ko? Totoo, pumasok ka at tingnan mo, malalaman mo. Nakita mo, Panginoon ko, sobrang tuwa ng binibini sumigaw. Talagang nagustuhan niya ang regalong ipinadala mo. Mga manok, takbo! Pinsan, saan tayo pupunta ngayon? Di ko alam. Basta, di na tayo pwedeng bumalik sa bahay na yon ngayon. Kapag nalaman ko kung sinong gago ang naglagay ng manok sa kama ko, papatayin ko talaga siya. Nakita mo ang regalong ipinadala ko? Nagustuhan mo? Ikaw ba yung nakahiga sa tabi ng daan kagabi? Oh. Salamat, Miss Jiang, sa matuwid mong tulong nung gabing iyon. Yung sipa mo sa akin, nawala yung sakit sa ulo ko. Nakayanan kong pumunta sa ospital. Hindi ko mabayaran ang pagligtas mo sa buhay ko, kaya espesyal akong naghanda ng maliit na regalo bilang pasasalamat. Nagustuhan mo ba? Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, yung mga manok sa taas ng bahay ko, ikaw ang nagpadala? Natutuwa akong nagustuhan mo. Espesyal kong pinili ang bawat isa. Lahat sila masigla. Gago ka, paano ka nakapasok sa bahay ko kahapon? Ikaw, bakit ka galit na galit? Hindi mo ba sila gusto? Mas gusto kitang ipadala sa presinto. Pero ako, Pasensya, miss. Alis na kami ngayon na. Huwag mo na akong makita ulit o sa tuwing makikita kita, sasampalin kita. Umalis ka na. Mommy, yung chewin na yon parang may pamilyar na amoy. Baby, anong ibig mong sabihin? Hindi ko maipaliwanag ng malinaw, pero hindi ko naman siya ayaw. Pinsan, anong sinabi mo? Wala. Bakit pati si baby? Parang pamilyar sa kanya. Baka sakali, siya yung lalaki nung gabing yon? Pinsan, medyo gwapo na nga yung lalaking yun kanina. Pero seryoso, bakit kanya binigyan ng manok? Hindi ko rin alam. Pinsan, hintay ka muna dito. Babalik ako agad. Pinsan, saan ka pupunta? bakit? Sinunod ko naman ang sinabi mo. Binigyan ko ng regalo pero hindi lang siya natuwa. Galit pa? Ginoo, hindi rin po alam ng iyong tauhan. Binigyan ko nga ng ilang manok ang asawa ko at bumalik naman siya sa akin. Ginoo, hindi po nagsisinungaling ang iyong tauhan, sadyang pabago-bago lang talaga ang mood ng mga babae. Hindi po alam ng iyong tauhan kung bakit ganun kasama ang loob ng ginang. Tama na, tama na.
Ginoo, makapagtanong po sana ang iyong tauhan, ano ba talaga ang hindi pagkakaunawaan ninyo ng ginang? Hindi ba pwedeng pag-usapan ninyo ng diretsahan? Kung madidiretsa ko, nadaya pa ba ako ng tulad mo? Ginoo, ang katapatan ang pinakamabisang paraan. Kapag masyadong maraming daya, baka hindi mo na mabawi ang asawa mo. Iniwan ko siya ng kailangan na kailangan niya ako at may dinadala siyang anak ko nun. Marami sigurong hirap na pinagdaanan siya nitong mga nakaraang panahon. Sinong nakikinig? Mahal. Asawa. Kaya, ikaw na talaga yung lalaki mula nung gabing iyon. Asawa, hayaan mong magpaliwanag ako. Dumadaan ako sa Thunder Tribulation para sa aking pag-akyat. Kailangan kong umalis. Kung nanatili ako sa iyo, nanganganib ka rin. Eh paano naman nung mga sumunod na panahon? Bakit hindi ka na nagpakita? Iniwan mo akong nag-iisa, takot na tatakot at walang magawa. Dahil gusto ka subukin ni Lola. Para makita kung karapat dapat ka bang maging huwarang babae ng aming Fox Clan. Lola? Pagsubok? Salamat. Pagiging matuwid, dagdag puntos. Anak, bagamat hindi ka maaaring maging manugang ko, ninanais pa rin ni Lola na pagpalain ka ng swerte sa buhay. Kaya, yung matandang pulubi na yon ay lola mo? Nagpapanggap na mahirap para subukan ako? Tatanungin kita, Gino, pumayag ba ako na pakasalan ka? Hindi. Kung hindi ako pumayag, bakit mo ako sinubukan? Subok ng subok, subok ng subok, subok ng subok. Sa tingin mo ba, lechon duck ako? Asawa, hindi ganun ang nangyari. Hayaan mong magpaliwanag ako. Umalis ka. Nandito na ang katotohanan, inamin mo na. Anong ipapaliwanag pa? Asawa, Lalaking mabaho, huwag mo na akong makita ulit. Kung hindi, sa tuwing makikita kita, sipain kita. asawa. Asawa. Malupit yung sipa, nasaktan ako sa panonood. Suyukshuan, binabalaan kita, huwag kang gagawa ng kalokohan. Kung hindi, hindi ka palalampasin ni Baiyuan. Wala na akong natitira ngayon. Sa tingin mo ba natatakot pa ako sa banta mo? Suyukshuan, maibibigay ko sa iyo ang pera. Mapapapigil ko rin si Baiyuan sa utos na patayin ka. Pero hindi ka dapat magpadalos-dalos. Kung hindi, hindi mo maima-imagine ang mga kahihinatnan. Wala akong gusto. Gusto ko lang na sumama ka sa impyerno kasama ko. Ang mga dede, ang puwet. Master Su, hindi ka talaga nagsinungaling sa amin ngayon. Ang ex-girlfriend mo, talagang klasing-klasing babae. Ganitong klasing babae talagang ibibigay mo sa amin? Giniba ako ng babaeng ito hanggang sa hindi na ako makahingi ng tinapay. Ano pang ayaw dyan? Basta makakain kayo mamaya, bigyan nyo lang ako ng konti. Dahan-dahan lang. Ako ang tagapagligtas ng pinakamayamang tao, si Baiyuan. At dinadala ko sa tiyan ko ang anak ng isang engkantadang Soro. Kung maglakas loob kang gumawa ng kalokohan, mas masahol pa sa kamatayan ang kahihinatnan mo. Ikaw ang tagapagligtas ng pinakamayamang lalaki? Nagdadala ng anak ng isang Fox Immortal? Ganda kung magsisinungaling ka. Gawin mo namang kapani-paniwala, di ba? Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Suyukshuan. Sabihin mo sa kanila kung nagsisinungaling ako. Totoo ang sinasabi niya. Narinig mo yon? Kung palalayain mo ako ngayon, may pag-asa ka pang bumalik. Pag-asa pang bumalik? Matagal na kaming wala ng pag-asa. Mami, tumakbo ka sa kanan! Tagapagligtas ka ng pinakamayaman? Isang hampas lupa lang ako. Kung makakantot kita, sulit na mamatay. Bilis, hulihin siya! Bitawan
Tatakas ka. Di pwede. Nahuli na namin siya. Ikaw naman. Aking ganda, darating na ako. Tigil. Hahawakan mo ang babae ko? Gusto mong mamatay? May lakas ng loob kang hawakan ng babae ko? Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ang lakas ng presensya mo. Sino ka? Bakit ka nandito? Matigas ang ulo, puno ng kasalanan. Mamatay ka. Sayang, nauna siya. Gising ka na. Nasaan ako? Sa lugar ko. Ito ang bahay ko sa mundo ng mga tao. Ikaw ba ang gumamot sa sugat ko sa leeg? Ikaw rin ba ang naglagay ng kwintas na ito sa akin? Ang kwintas na ito, ikaw din ba ang naglagay sa akin? Binigyan ko ito ng aking espiritual na enerhiya. Kapag ikaw ay nasa panganib, tawagin mo lang ang pangalan ko at agad akong lilitaw sa harap mo. Ang sitwasyon kanina ay talagang napakadelikado. Kung hindi siya dumating ng maaga, malaki ang magiging pinsala. Huwag kang mag-alala, hindi ka mapipinsala ng kwintas na ito. Para lang makontak mo ako kapag kailangan mo. Isang araw kang walang malay, uminom ka ng tubig. Salamat. Oo nga pala, ano ang nangyari kay Su Yuxuan sa huli? Patay na. Hindi ba gusto mo siyang mamatay? Ang taong katulad niya ay karapat dapat mamatay ng 1,000 beses. Teka, gaano katagal mo sinabing ako ay walang malay? Isang araw. Isang araw? Naghihintay pa rin ang pinsan ko sa baba ng bahay ko. Saan mo gustong pumunta? Ihahatid kita. Gusto kong umuwi. Sige. Wow. Ang cool pala maging immortal. Gusto mong pumunta saan agad ka nang naroon? Isipin mo ang matitipid mong pamasahe. Mahal, mula ngayon kahit anong gusto mong gawin kasama mo ako. Sino ang tinatawag mong mahal? Kilala ba kita? Pasensya na. Ano sa palagay mo ang dapat kitang tawagin? Sa palagay ko, dapat kang umalis sa bahay ko. Huwag mong isipin na dahil minsan mo akong iniligtas, mapapatawad ko na ang lahat ng ginawa mo noon. Pinsan, pinabili ako ni tita ng mga gulay para sa'yo. Inilagay ko na sa ref. Tinanggal ko na rin ang mga manok sa kwarto mo. May interview ako ngayon kaya mauna na ako. Pasensya na sa nangyari noong araw na yon. Nasaktan kita. Kahit anuman ang ginawa mo noon, iniligtas mo ako kahapon. Kaya, Kaya quits na tayo ngayon. Hindi ko kailangan ng asawa. Hindi rin kailangan ng anak ko ng ama. Ako lang sapat na. asawa. Jiang, ano pa ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? O kaya, bigyan mo ako ng pagkakataon? Bago ko malaman ang totoo, nanumpa ako. Kapag nakita ko ang lalaking nakipagtalik sa akin at tumakas, hindi ko siya patatawarin. Talagang papatayin ko siya. Immortal ka. Hindi kita mapapatay. Pero kung talagang nagsisisi ka, magpakamatay ka. Sige. Baliw ka ba? Kasalanan ko ang nangyari noong gabing yon. Si Lola na bumaba para subukin ka, may dahilan siya. Kung ikasasaya mo ang pagkamatay ko, handa ako. Baliw. Dahil ayaw mo akong patayin, ibig sabihin hindi naman talaga ganun kalaki ang galit mo sa akin, di ba? Handa ka bang bigyan ako ng pagkakataon? Sige, kung magiging tagasunod mo ako at makakatulong sa pagpapalamig ng galit ko, baka bigyan kita ng pagkakataon. Salamat. Huwag kang magkunwari.
Bilisan mo at patigilin ang pagdurugo mo. Kung hindi ito tumigil, maubusan ka ng dugo. Paano mo nalaman na kaya kong pagalingin ang sarili kong mga sugat? Immortal ka. Kung ikaw ay pwedeng patayin ng isang saksak ng kutsilyo, tao ka na. Baye, Nandito ako. manood ka ng TV. Sige. Mag-toothbrush ka. Gutom na ako. Anong gusto mo para sa almusal? Wonton, dumplings, pritong steak, sandwich, steak, pasta, at isang serving ng sariwang soy milk. Tandaan, gusto ko lahat yan at ikaw mismo ang gagawa. Walang bili sa tindahan. Gusto kong kainin yan sa loob ng kalahating oras. Huwag kang mag-alala. Sobra-sobra pa ang kalahating oras. Ang bango. Kainin mo habang mainit. Buntis ka na ngayon, kailangan mong kumain ng marami. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Baye. Baye. Nandito ako. Baye. Pasok! Achi, nasa baba ako ng bahay mo. Rush hour ngayon. Hatid na kita sa trabaho. Sige, bababa na ako. Jiang, ako rin. Hatid kita sa trabaho. Bilang mga babaeng malaya, kailangan nating lahat na magkaroon ng sariling karera. Ikaw, manatili ka na lang sa bahay at maghanda ng mainit na pagkain para pag-uwi ko. Mag-ingat ka kay Bayuan. Ang kapatid kong lalaki ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Baye ang pangalan mo, Bayuan naman ang kanya. Magkapatid ba kayo? Medyo komplikado ito. Mahaba ang kwento. Tama na, tama na. Sa madaling salita, hindi ako makikinig. Aalis na ako. Kunin mo ang card na ito. Ano ito? Walang limitasyon ang itim na card na ito. Magkano man ang gusto mong gastusin, pwede. Huwag mong sabihing sinusubukan mo akong pilitin na manatili sa bahay at hindi magtrabaho. Hindi. Gusto ko lang bigyan ka ng kumpiyansa na umalis ka kung kailan mo gusto. At ang karapatang mamuhay ng masaya. Sige, kaya tatanggapin ko na lang ito ng medyo ayaw. Salamat po, mahal na hari. Saan mo natutunan ang mga kakaibang salitang iyon? Sa TV. Okay, aalis na ako. Naghihintay si Bayuan sa baba. Mag-aalala yon. Bayuan, wala akong pakialam kung anong binabalak mo. Pero kung saktan mo ang asawa ko, huwag kang magalit kung maging malupit ako. Asi, halika. Hindi na kailangan, kaya ko ito mag-isa. Sige. Bayuan, tungkol sa proposal mo noong nakaraan, nagdesisyon na ako. Sa tingin ko, pasensya na. Hindi tayo bagay sa isa't isa. Bakit kahit man lang bigyan mo ako ng dahilan? Alam mo naman palang kapatid mo ang ama ng anak ko, di ba? Oo. Iyan ang dahilan ko. Dahil lang hindi ko sinabi sa'yo na kapatid ko ang hinahanap mo.
Alam mo, ayoko talagang niloloko. Anyway, salamat sa pag-aalaga mo sa akin nun. President Bai, sana magkasundo na tayo sa kumpanya mula ngayon. Pumasok ka na. President Bai, itutuloy pa ba natin ang plano? Ituloy. Gusto kong patayin si Baye at gusto ko rin ang babae niya. Little Bottle Cap, sinabi ko sa'yo, naghintay ako sa'yo ng 15 taon. Ikaw, akin ka lang. Ang bigat talaga ng trabaho ngayon. May kumakalat na balita. May kahina-hinalang tao sa labas ng gate ng kumpanya nagpapalipat-lipat. Ingat kapag uwi. Sige, noted. Salamat. Mommy, parang may kakaiba akong nararamdaman. Baka dapat sa likod na pintukan na lang lumabas. Sige. Jiang, umuulan na sa labas. Sinundo kita. Pero mabait ka pala. Tara na. Sige. Anong kalokohan na naman ba ang gagawin nitong batang to? Atsi, hindi ba ang pinakaayaw mo ay ang malinlang? Kung sasabihin ko sa'yo ang buong katotohanan, makikinig ka ba? President Bai, sa tingin ko, hindi mo kailangang i-report sa isang empleyadong tulad ko ang mga personal mong usapin. Tara na. Sige. Jiangchi, bakit ang swerte-swerte mo yung mga lalaking nasa paligid mo, isa-isa, mas magagaling pa kaysa sa isa? Hintayin mo lang, Jiangchi. Ginagawa mong miserable ang buhay ko at hindi rin kita pahihirapan. Yue, ang huli na. Anong kailangan mo sa ninang mo? Hoy, ma. Nasa bahay ka ba? Oo, nasa bahay ako. Mag-isa lang? Gusto mo bang sumama sa akin? Sige, ma. Hintayin mo ako sa bahay, ha? Papunta na ako. Jiangchi, tumawa ka lang. Malapit ka nang hindi matawa. Xiaoyue, ang tagal mong bumalik. Gutom ka na siguro. Naghanda na ng hapunan si Inang. Tara sa loob. Iinitin ko lang ang pagkain tapos kakain ka na. Inang, nung ako'y 8 taong gulang, namatay ang aking mga magulang, inampun ninyo ako. Inalagaan ninyo ako at tinanggap bilang inyong inaanak. Sa lahat ng mga taon, para na rin kayong isang tunay na ina sa akin. Anak, bakit mo bigla-biglang sinasabi ang lahat ng ito? Magkaibigan kayo ni Jiang. Kung hindi kita pagbibigyan, sino pa ang dapat kong pagbigyan? Inang, ang dami na ninyong natulong sa akin. Pwede ba kayong makisuyo ng isa pa? Pamilya tayo, bakit pa kailangang magsabi ng tulong? Kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang. Inang, pwede bang mamatay na lang kayo? Inang, pag nakita ninyo ang hari ng impyerno, huwag ninyo akong isumbong. Bakit? Isisi ninyo sa inyong anak, bakit kailangang napakagaling niya? Bakit yung mga bagay na pinagkakagastusan ko ng plano at pinaglalaban, hindi ko makuha? Samantalang madali lang niyang makuha ang mga ito, parang isang handog sa pilak na plato.
Kaya mamatay na lang kayo. Nanay, Jang, anong nangyari? Bakit ang sakit-sakit mo? magkaugnay ang puso ng ina at anak. Ang sakit ng puso ko, may nangyari siguro kay nanay. Dalhin mo ako sa Peach Blossom Village. Bilis. Kailangan kong makita si nanay. Sige, dadalhin kita. Nanay. Tita, Nanay, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. tita, Mag-ingat ka. Shenyue! tita, Nanay! Nanay? tita, Nanay, gising na. tita. Nanay, Hindi pinapapasok ang mga kamag-anak sa operating room. Huwag kayong matakot, nandito ako. Nakakatawa ba talaga? Siyempre naman, mas naghihirap si Jiang Chi, mas nasasabik ako. Ikaw? Panginoon ko, palihim na nagtatago sa likod ng pader ang taong ito, nagmamatsyag. Pakawalan mo ako. Shenyue, ikaw ang nanakit sa nanay ko, hindi ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Napakamahal sa nanay ko sa iyo bilang kanyang inaanak. Hindi niya sasabihin sa akin na mag-ingat sa iyo nang walang dahilan. May ginawa ka sigurong masama sa kanya. Mahal na mahal ka ng nanay ko bilang kanyang inaanak. Hindi niya sasabihin sa akin na mag-ingat sa iyo nang walang dahilan. May ginawa ka sigurong nakasakit sa kanya. Kung talagang minahal ako ng nanay mo, hindi niya sasabihin sa'yo na mag-ingat sa akin. Sa huli, matandang babae lang siya na mabait ang bibig pero masama ang puso. Shenyue, hayop na walang puso! Jiang Chi, ang lakas ng loob mong manuntok sa akin? Anong karapatan mong manuntok sa akin? Sino ka ba para manuntok sa akin? Shenyue, sasabihin mo pa bang hindi ikaw ang nasaktan sa nanay ko? Natagpuan ang butones na ito sa pinangyarihan kung saan nasaktan ang nanay ko. At ang butones na ito ay sa iyo. Gaya ng sinabi ko, ako ang kanyang inaanak. Normal lang na nasa kanya ang butones ko, hindi ba? Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako. Ako ang anak niya. Malubha ang kalagayan ng pasyente. Pakilagda ng critical condition notice na ito. Ano? Ang utak niya ay dumaan sa malubha at tuloy-tuloy na trauma, nabali pa ang bungo. Dagdag pa, medyo matanda na ang pasyente, dapat ay maghanda ka na sa isip. Hindi. Jiang Chi, dahil sa'yo namatay ang nanay mo. Kung nagugilty ka, bakit hindi ka nalang sumama sa kanya? Huwag kang magpanik, nandito ako. Ililigtas ko ang nanay mo ngayon din. Kaya mo ba talaga? Huwag kang mag-alala, huwag mong kalimutan kung sino ako. Panginoon ko, huwag po. Desidido na ako, huwag ka nang magsalita. Akala mo ba Diyos ka? Basta-basta na lang magliligtas ng nasa bingit ng kamatayan? Kung maliligtas mo ang matandang yon, puputulin ko ang ulo ko at gagawin mong bola. Sino ka? Hindi mo ba alam na sterile operating room ito? Bigla-bigla kang pumasok dito, kaya mo bang panagutan kung may mangyaring masama? Nanay, huwag kang matakot, nandito ako. Bakit ang tagal? Kaya ba? Hindi, isang immortal si Baye. Ang lakas niya. Magiging okay talaga ang nanay ko. Anong nangyayari? Bakit parang hindi na akin ang bibig ko? Hindi ako makapagsalita. Kumusta siya? Kumusta ang nanay ko? Huwag kang mag-alala, okay na si tita ngayon. Nanay,
Tumawag ka ng iba, dalhin mo siya sa presinto. Galit ang langit, Panginoon, sa pagpilit mong pahabay ng buhay ng isang mortal na dapat nang mamatay. Sa pagsalungat mo sa langit, magdudulot ito ng kaparusahan sa iyo. Sundin mo ang sinasabi ko. Kumusta? Presinto po ba ito? Nanay, kumusta ka? May nararamdaman ka bang masakit kahit saan? Huwag kang mag-alala anak, okay lang ang nanay mo. Mabuti okay ka. Ang kakaiba naman, anong nangyayari sa kanila? Anak, Parang may napanaginipan akong kakaiba. Sa panaginip, may nakita akong napakaguwapong Diyos na naglagay ng mahigpit na sumpa sa mga doktor at nurse na ito at tinawag niya akong inay. Sayang, hindi ko nakita ang mukha niya bago ako nagising. Nakagagalaw na ulit ako. isang Diyos. Baye? Kanina, mukhang sobrang sakit na nararamdaman niya. Nasugatan kaya siya? Inay, tulungan kitang tumayo. Nandyan lang sa labas ngayon ang Diyos na yon. Bakit biglang naging nakakatakot ang langit sa labas? Parang katapusan na ng mundo. Huwag kang matakot. Nabawi ko na ang espiritual na enerhiya na sa akin mula sa katawan mo. Hindi ka parurusahan ng daang langit. Anong ibig mong sabihin? Bakit bigla kang nanghina? Baye. Bakit siya biglang hinimatay? May kinalaman ba ito sa sinabi niya kanina tungkol sa parusa ng langit? Hindi ko rin alam. Kakaiba, kahit na ang paglaban sa langit ay nagdudulot ng parusa, sa kapangyarihan ng aking Panginoon, hindi dapat siya mawalan ng malay. Baye, anong nangyari sa'yo? Naalala ko na, tinamaan siya ng parusa ng langit. Tinamaan ng parusa ng langit? Tama, tinamaan ng parusa ng langit. Ang aking Panginoon, upang iligtas ang iyong ina mula sa hari ng impyerno, pinwersang winasak ang aklat ng buhay at kamatayan, nilabanan ang tadhana, at saka siya tinamaan ng bawi. Ganun nga. May paraan ba para iligtas siya? Oo. Halikan mo siya. Ano, sigurado ka? Siyempre. Isipin mo, tao ka. Ang aura ng tao sa isang tao ay maaring magtago ng aura ng Diyos. Kapag ang aking Panginoon ay puno ng aura ng tao, hindi na siya mahahanap ng langit. Kung hindi siya mahahanap, paano siya parurusahan? Makatwiran, anak, huwag kang tumayo dyan. Halikan mo siya. Anak, ang diwata ang tagapagligtas ni inay. Halikan mo na siya! Mahuhuli ka na kung maghihintay ka pa! Mahal. Walang hiya. Sinong tinatawag mong asawa? Dahil gumaling ka na, tumayo ka ng mag-isa. Mahal. Sa totoo lang, medyo nahihilo pa rin ako. E di maghilo ka dyan. Nay, alis na tayo. Panginoon, kamusta? Nabawi ko na ba ang pagkakamali ko ngayon? Hindi masama. Bukas hindi mo na kailangang sumunod sa akin. Bakit, Panginoon, kung may nagawa akong mali, sabihin mo lang sa akin, huwag mo akong paalisin. Magaling ang ginawa mo ngayon. Bibigyan kita ng isang taong bakasyon. Umuwi ka. Magsama kayong mabuti ng asawa mo. Oo, Panginoon. Hindi na kita sasamahan dito. Ikaw. Hintayin mo na lang ang mga opisyal mula sa presinto na dumating at dalhin ka. Jang, sabihin mo sa nanay ang totoo. Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Baye? Totoo bang siya'y isang Diyos at tinawag pa akong nanay? Sa totoo lang, nanay, ang sanggol sa tiyan ko ay kanya. Ano? Ikaw, anak ng Diyos ang dinadala mo? Diyos ko. Alam kong espesyal ang binatang iyon. Gwapo at may talino. Talagang napakaswerte ng pamilya natin. Nanay, hinaan mo naman ang boses mo. Anak ng Diyos iyon. Hindi. Bukas, bibili ako ng ginseng at lulutuin ko ito para pampasigla sa iyo. Jang, bakit ang dami mong nalalagas na buhok? Anong nangyayari, Baye? Jang, tinawag mo ako. Baye, anong ginawa mo sa akin? Bakit ang dami kong nalalagas na buhok?
Huwag kang magpanik. Dahil lang yon sa halik natin kanina. Nagpalitan ang ating mga aura. Masidong mahina ang katawan mo ngayon para sa kapangyarihan ko. Kapag lumayo ka sa akin ng higit sa 3 metro, malalagas ang buhok mo. Bakit buhok ang nalalagas? Wala naman akong masyadong buhok. Ayos lang iyan, Jiang. Basta lagi tayong magkasama, hindi ka malalagasan ng buhok. Eh bakit nung una tayong naghalikan okay naman? Noon, hindi pa ganun kalakas ang kapangyarihan kong naibalik. Ganun ba? Tama ang manugang. Jiang, mula ngayon lagi kang sumunod sa kanya. Hindi ka pwedeng malagasan ng buhok. Anong klaseng kalokohang patakaran ito? Kahit naliligo ako, susundan mo pa rin ako. Para sa buhok ko, magmadali ka. Maghihintay ako dito. Sige, kahit ano para sa'yo. Sisi, kailangan kitang makita sa dati nating lugar. May mga bagay tungkol sa nakaraan ko na dapat ako mismo ang magsabi sa'yo. Kung hindi, maghihintay ako sa'yo magpakailanman. Baka mabuti na linawin ang lahat para tumigil na siya sa pag-asa. Sandali lang, babalik agad ako. Hindi naman mawawalan ng buhok, 'di ba? Saan pumunta ang asawa ko? Achi, mag-usap tayo sa kotse. Achi, totoo na ginamit kita nun? Ngunit totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Kung hindi, hindi ako gagawa ng napakaraming bagay para sa'yo. Bayuan, naparito ako ngayon para linawin ang lahat sa'yo. Mabuti kang tao, napakagaling, pero hindi lang talaga tayo bagay sa isa't isa. Bukod pa riyan, dinadala ko na ngayon ang anak ng kapatid mo. Bakit? Dinaya ka ni Baye at bibigyan mo siya ng pagkakataon, pero ako hindi. Iba ka? Iba? Iba. Talagang magkaiba tayo. Bayuan, anong ginagawa mo? Para sa sasakyan. Bayuan, nababaliw ka ba? Anong ginagawa mo para sa sasakyan? Ang buhok ko? Ay nako, libo-libong metro na ang layo ko kay Baye ngayon. Doomed na ang buhok ko. Para sa sasakyan. Bayuan, anong ginagawa mo? Para sa sasakyan? Anong ginagawa ko? Atsi, mahal kita. Mahal mo ako? Ganito ba ang pagmamahal mo sa akin? Sa pagdukot sa akin? Anong balak mo? Mamatay tayong magkasama, Atsi. Basta patay ka na, magkasama na tayong magpakailanman. At sobrang nagmamalasakit sa'yo si Baye. Kung mamatay ka, maghihirap siya. Sa ganitong paraan, magdudusa at magkakasala sa buong buhay niya ang pumatay sa nanay ko. Ano? Ano bang problema sa utak mo? Anong klaseng logic yan? Anong balak mo? Para sa sasakyan. Baye? Baye? Okay ka lang? Ang buhok ko? Hala, buti na lang at hindi masyadong marami ang nawala. Sa panahong ganito, buhok mo pa rin ang inaalala mo? Sa huli, talo pa rin ako. Baye, panalo ka. Ganap kang nanalo. Ngayong umabot na sa ganito, wala na akong masasabi. Parusahan mo ako kung paano mo gusto. Pilayin mo ako, patayin mo ako. Hindi kita papatayin, pero dapat may kapalit ang mga ginawa mo. Ihahayag ko ang mga nangyari ngayong gabi, kasama ang lahat ng nakaraang kasalanan mo ng tapat kay Lola. Ang kapalaran mo ay nasa kamay na ni Lola. Yan ang nararapat sa'yo.
Magkapatid kayong dalawa, bakit kayo naging magkaaway? Mahaba ang kwento, napaka-komplikado. Ako, Sige. Kung mahaba, huwag mo nang ikwento. Anong ginagawa mo dyan? Tara na. sige. Mahal, kanina sabi mo uwi na tayo. Ibig sabihin ba nun, bibigyan mo ako ng pagkakataon? Hulaan mo. Hula ko, oo. Baye, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Hindi pwede. Mahal, salamat. Salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa akin. Mula ngayon, magpapakabait ako. Hindi na kita lolokohin muli. Hindi na kita ilalagay sa panganib. Iingatan kita at ang ating anak kahit mawala pa ang buhay ko. Mga matatamis na salita. Sino ang nakakaalam kung gaano karami sa sinasabi mo ang mapagkakatiwalaan? Kung mangahas kang lokohin ako muli, Kung muling lokohin kita, mawasak sana ang kaluluwa ko, matalo sana ako ng kidlat, at hindi na muling mabuhay magpakailanman. huwag kang magmumura ng ganyan. Huwag kang magsasabi ng mga ganyang bagay.